Sa pagdating ng mga kasama ng boss ay nagsaad nga agad ang mga ito na brother ho bakit mo kami tinawag dito. Nasaad nga rin naman ng kanilang boss may mga taong ayaw sumunod sa patakaran niya kaya itinanong nga ng boss nila na ano nga sa palagay ang pwedeng gawin nila. Gayunpaman ay agad naman din nilang sinagot ang kanilang boss na hindi ba't madali lang solusyonan yan. At kaya naman rin ay nasabi nga din ng ina ni Yao Yao na kung ano ba ang gusto niong gawin. Subalit bigla-bigla naman rin uli dito nang nagsalita si Joe Hao na tumigil na raw ang mga ito. At dito ay nasabi niya nga sa boss na brother who pag-aari ng kaklase niya ang restaurant na ito huwag mo naman akong ipapahiya. Subalit sinagot na lang naman rin siya ng boss at sinabi kay Joe Hao na ito raw pala ang yung pork wholesale ng pamilya Joe. At di naman ito itinanggi ni Joe Hao na tama daw ito kaya naman ay pakiusap tulungan raw siya ngayon ng mga ito. Gayunpaman ay sa hindi inaasahan ni Joe Hao ay bigla lang naman siya nito sinampal ng boss. At sinabihan nga siya ng boss na tulungan kakarapat dapat ka ba na kahit raw ang tatay nito ni Joe Hao ay hindi maglalakas loob humingi ng tulong sa kanya. Kaya naman rin ay napasigaw na lang itong si Joe Hao sa boss na kung ano ba raw ginagawa nito sa kanya. At dito ay lantaran niyang ang nasaabi sa lahat na kapag raw ay lumalabas na siya ay hindi ba't dapat ay aalis na rin ang mga ito. Kaya naman rin ay nang marinig ito ng lahat ay nagugulat na lang sila sapagkat ay sinadya raw pala ito ni Joe Hao na papuntahin ang mga walang kwentang na mga taong ito dito. Nakinabigla naman rin Yao Yao sapagkat ay ang itinuturing niyang kaibigan ay siya pa talaga ang nagpasimuno ng gulo. Dahil rin sa pagkadulas ng bibig ni Joe Hao ay napapamura na lang nga ito sapagkat na kung bakit niya raw nasabi iyon. Dito ay nilapitan nga siya ng boss at pinanlanda kanyang sinabi kay Joe Hao na oo. Pumayag raw siya sa'yo pero ngayon ayaw niya nang umalis anong gagawin mo. At dahil sa nasira na ang pagkakataon na magpasikat ni Joe Hao kay Yao Yao kaya naman ay ang nasabi na lang rin niya sa boss na pasensya at aalis na lang raw siya. Habang naglalakad papalayo nga itong si Joe Hao ay nanggagalaiti naman rin siya sa galit at napapaisip na sa ngayon daw ay bagsak siya. Pero di nyo alam ang susunod kaya naman raw ay manunood na lang daw muna siya sa gilid. At dahil rin sa pamumuno ng boss ay agad niya nga ring sinabi sa kanyang mga tauhan na simulan na raw nilang sirain ang lahat ng naririto. Na agad rin naman nilang sinusunod ito at makikita na lang ang nagkabale-bale ang mga tinatamaan na kagamitan at nagkawasak-wasak. Dahil dito ay wala na lang ang magawa ang mag-ina kundi panuurin ang mga bastardo na winuwasak ang kanilang pinaghirapan. Kaya naman ay naglumo nga rin itong si Yao Yao na habang unti-unti sinisira ang kanyang pangarap na makapagpatayo ng sarili nilang restaurant. Ay dito ay napapaisip nga siya sapagkat ang gusto niya lang naman raw ay maging kapantay niya sila An-Kyu. Kaya naman din ay napapasigaw na lang si Yao Yao sa kanyang galit at nasabi niya na papatayin niya daw ang mga ito. Ngunit pinigilan naman rin siya ng ating bida na gawin ito sapagkat raw hayaan lang daw muna nila sirain ang mga ito. Dagdag pa ng ating bida na kung saan ay sinabi niya rin na babayaran nila raw ang mga ito mamaya ng 10 beses ang ginawa nila. At nasabi niya rin kay Yao Yao na magtiwala lang daw ito sa kanyang. Nasinagot rin naman siya ni Yao Yao na naniniwala daw siya sa kanyang brother Chen. Dito ay naisip rin naman ng ating bida na noong nakaraang buhay ay si Yao Yao daw ang tumulong sa kanya sa pinakamadilim na panahon niya. Kaya ngayon raw ay siya naman daw ang magtatanggol nito sa kanya. At sa kanilang walang habas na pagsira ng mga kagamitan ay nagsaad na nga ito ang ating bida na kung saan ay sinabi niya na sa lahat na oras na raw para tumigil ang mga ito. At dahil din dito ay maangas nga ring naitanong ng boss sa ating bida na kung sino naman raw ito at ang lakas naman daw ng loob nitong manggialam. Na sinagot din siya ng ating bida na siya na lang naman raw ang taong hindi kayang apihin ng mga ito. Subalit imbes matakot itong boss ay humahalaklak nga sila nito sa pagtawa at pahayag nga naman ng mga ito na kung akala raw ng ating bida ay di nila ito sasaktan. Nagkakamali daw ito at isa lang daw itong estudyante baliw. Ay dito ay naging seryoso nga ito ang ating bida na binabalaan sila na dapat kayong magbayad ng 10 beses pero kung hihingi kayo ng tawad kay tita at tito baka patawarin niya pa ang mga ito. At sa takot rin naman ni Zhanggang ay nasabi niya rin sa ating bida na kung nababaliw na ba raw ito. Na ganun rin ang ikinatakot ng ina ni Yao Yao at nasabi niya na lang din na upang wala raw masaktan ay gagawin niya na lang ang gusto ng mga ito. At hihiram na lang rin raw sila ng pera.
Habang makikita rin itong si Joe Hao ay natutuwa nga siya nito sapagkat ang hinihintay niya mangyari ay malapit na at dito na rin daw magwawakas ang yabang nito ng ating bida. At dito ay sinabi rin naman ng boss sa ating bida na kung saan ay itinanong niya na batang gago bigyan raw siya ng dahilan para hindi niya patayin ito. Ngunit sinagot lang din naman siya ng ating bida dahilan dahil sa ito raw ang kanyang gusto. Kaya naman rin ay ikinagalit nga ito ng boss dahil sa ngayon daw ay puputulan niya raw ang mga braso at binti na ating bida. Gayunpaman ay nangitian lang naman rin sila ng ating bida at naisip dahil sa ang huli raw na nagsabi sa kanya niyan ay wala na. Kaya naman ay agad na ngang nagbibitiw ng mga salita ang boss sa kanyang mga tauhan na durugan raw nila ito ang ating bida. Dahil sa takot na mapahamak ang bida ay nangamba naman ang ina rito ni Yao Yao at nagsaad sa boss na magbibigay na raw siya ng pera. Ngunit sinagot lang naman siya ng boss na huli na daw ang lahat. Gayunpaman sa hindi inaasahan nila ay pinagdadaanan lang naman sila ng ating bida at pinagbibigyan ng tig-iisang sapak. Sa bilis nga ng ating bida ay walang ngang magawa ang mga ito kundi pagsaluhin ang mga tumatama na kamao ng ating bida. Kaya ay makikita na lang ang mga ito ay bumulagta na lang sa sahig habang nahuhulog ang ngipin nila. Nakinang-anga naman rin ni Yao Yao sa mangha. At dahil sa pinapakita na husay ng ating bida na lumaban ay napapasabi na lang nga si Zhanggang na napaka-astig raw pala daw na makipaglaban nito. Na ganun rin naman ang nasa isip rito ni Joe Hao sapagkat hindi niya rin raw ito inaasahan na bakit ang lakas daw ng ating bida. Subalit hindi naman ito ikinababahala ng boss sapagkat ay nasabi niya pa sa ating bida na inaamin niya na magaling ito ngunit kaya ba raw ng ating bida na maarang ang bala nito. Kaya naman ay napapaisip nga ang ating bida na kahit nasa chi refining realm na siya ay delikado pa rin ang baril sa kanya oras na matamaan siya nito. At dahil sa nakatago na kamay ng boss ay naging alerto nga naman rito ito ang ating bida na kung saan ay bigla na lang siya nito nakalapit sa boss at binigyan ito ng isang malutong na sampal. Kaya naman ay lumalabas nga ang dugo sa bunganga ng boss at ikinitulsak niya pa ito. Nakinagalit nga ito ng boss sapagkat napakagago raw ng ating bida dahil sa sinusubukan daw talaga siya nitong saktan. Subalit sa hindi pa pala ito tapos ang ating bida ay sinipa niya pa ito sa dahilan tumalsik pa ang katawan ng boss at tila ginagawang basahan ang sahig. Kaya naman ay dumura nga ito ng dugo. At dito ay nasabi rin naman ng ating bida na sa kanya kung sakali daw nasubukan nitong maglabas ng baril ay sisiguruhin niya raw na papatayin niya ito ngayon. Kaya naman ay sa takot na mamatay ng boss ay nagmamakaawa nga siya sa ating bida na pasensya na raw dahil sa nagbibiro lang daw siya ngunit wala naman talaga daw siyang baril. At pagkatapos magmamakaawa ng boss ay sinabi nga ng ating bida sa kanya na 10 beses raw ang bayad at humingi din daw ang mga ito ng tawad. Kaya naman rin ay hindi na nga pa nang nagrereklamo itong boss dahil sa magbabayad rin daw siya ayon sa sinabi ng ating bida. At nasabi rin uli ng ating bida na magmakaawa rin raw ito sa ina ni Yao Yao at sa kanyang ama. Dahil dito ay nagsisigaw nga itong boss na humihingi ng paumanhin sa ating bida at patawad rin raw sa kanyang pagkakamali. At pagkatapos ay binitiwan na nga ito ng ating bida ang pagkakaapak niya sa dibdib ng boss. Gayunpaman ay nasabi rin naman ng ating bida na kung saan raw ay gumapang daw ito habang humihingi ng tawad. At walang alinlangan nga niya agad ito ginawa at nagmamakaawa sa harap ni Yao Yao at nasabi na siya na raw ang bahala sa mga nasira at magbabayad rin daw siya. At dahil rin sa kabaitan ni Yao Yao ay ang nasabi niya na lang sa boss na mangako na lang raw ang mga ito na hindi na ulit pamanenakit sila ng ibang tao. Na agad naman rin ito sinagot ng boss dahil sa nangangako raw siya at hindi na rin raw sila babalik at protektahan pa daw nila ang restaurant na ito. Nasaad nga rin ng ina ni Yao Yao na okay na yun basta huwag na raw ang mga ito babalik. At dahil din dito ay ikinatuwa rin naman ito ng boss at nasabi sa kanila na kung pwede na ba raw silang umalis. Na tinugunan naman agad ni Yao Yao na sige na umalis na ang mga ito. Kaya naman ay ang tugon na lang ng boss ay kundi pa ulit-ulit na binabanggit ang salitang salamat. At pagkatapos ay agad na nga itong nagpapalam ang ating bida kay Yao Yao sapagkat raw ay may aasikasuhin pa siya. At nasabi niya rin kay Yao Yao na kung may problema siya nito ay tawagan lang daw siya agad. Na tinugunan naman rin ito ni Yao Yao na naiintindihan niya. At matapos mga ilang araw ay dito ay may makikita naman tayong na isang magarang bahay.
At pagkatapos ay nagpapakilala nga itong matanda sa ating bida na siya raw si Jenzong Ron ay buong pusong nagpupugay sa Master Chen. Ngunit sinagot lang naman sila ng ating bida na may pagkapilusupaw na huwag na raw itong masyadong magpakumbaba at sabihin na lang daw ang gustong sabihin ng mga ito. Naikinainis naman rin dito ni Jin Pei-yun at ika nga naman sa kanyang kaisipan na grabe ang kapal naman raw ng mukha ng ating bida sapagkat bisita lang siya pero na kung umasta ay napakayabang. Ngunit sinaad nga uli ng matanda na sinasabi sa ating bida na ito raw ang pinakamahusay na tsaa nila kaya naman ay pwede daw munang subukan ito ng ating bida inumin. Gayunpaman ay pailasupong naman ngang sinagot sila ng ating bida na hindi na raw kailangan kaya naman ay sabihin na lang daw ng mga ito na kung ano ba ang pakay ng mga ito sa kanya. Naikinahiya na lang rin ng matanda. Kaya naman ay ikinainis nga uli ito ni Jin Pei-yun dahil sa pinainom na nga raw nila ito ng tsaa pero di man lang niya tiningnan at napakayabang daw talaga. At dahil dito ay napapasabi na lang itong matanda na mukhang nagmamadali raw si Expert Chen kung ganoon daw ay didiretso na raw sila sa usapan. Ika nga ng matanda na una nais niya raw pasalamatan ang talisman ng ating bida na nagpagaling sa matagal na pagkakahimlay ng kanyang asawa. Na sinagot naman siya ng ating bida na bilihan lang yan nakuha ninyo ang gusto ninyo nakuha niya rin ang kanya ano pa. Dito ay mariin niya ngang sinabi sa ating bida na nais niya malaman kung kaya ba raw ng ating bida na gamutin ang sakit niya. Na sinagot naman uli siya ng ating bida na kaya pala na pinatawag siya ng mga ito. Na hindi naman rin ito itinanggi ng matanda dahil sa tama raw ito. Dito ay sinabihan rin naman siya ng ating bida na sige sumuntok raw ito ng buong lakas. Na agad rin naman sinunod ng matanda ang sinasabi ng ating bida. At kasabay rin naman siyang nag-focus sa kanyang sarili habang unti-unti din naglalabas siya ng kanyang aura. At matapos makapag-ipon ng kanyang enerhiya ay buong lakas nga niyang binitiwan ang kanyang suntok. At matapos rin sumuntok ng malakas ang matanda ay naisip nga naman agad ni Chen Mu na isa na pala raw na itong martial artist sa inner realm ang matanda. At dito rin ay sinaad nga agad ng ating bida sa matanda na alam niya na ang sakit nito at magagamot lang daw ito ng espesipikong pill. Nakinatuwa rin naman dito ng matanda at nasabi niya rin sa ating bida na ilang taon niya nang dinadala ang sakit na to at kahit mga doktor ay walang din daw magawa dito. Dahil sa kanyang tuwa ay agad rin niya naman sinaad sa ating bida na kung mapapagaling raw siya nito ay ibibigay niya daw sa ating bida ang kalahati ng yaman ng pamilyang Jin. Subalit hindi naman ito sinang-ayunan ni Jin Pei-yun ikanya nga sa kanyang lolo huwag raw agad itong magpadalos-dalos. Dahil sa paano naman daw agad ito nalaman ng ating bida sa isang tingin lang ito raw ay isa lang panluluko. Saad nga rin naman ng ating bida na hindi sakit ang kondisyon ng matanda kundi sanhi raw ito ng di kumpletong cultivation technique na sumire sa kanyang katawan. At nasabi rin niya dagdag pa ang sugat mula noong kabataan nito na hindi nagamot para rin raw itong asin na hinahalo sa sugat kaya ganito ka ngayon. Nasinang-ayonan naman rin itong ng matanda na tama raw dito ang ating bida. Kaya naman ay di na lang din makapaniwala si Jin Pei-yun sa mga sinasabi ng ating bida. Dito ay sinabihan nga niya ulit ang matanda na ngunit para gumaling ito kailangan daw muna itigil nito ang pagko-cultivate kung hindi lalala daw ito. Dagdag pa niya sa matanda na kung nakahanda ba raw siya gawin ito. Nakinabigla naman dito ng matanda at napasabi magbitiw sa landas ng martial arts. Dahil sa para na rin daw hinihingi ng ating bida ang kanyang buhay nito. Dagdag pa niya na makikita ang kalungkutan sa kanyang mata dahil sa hindi niya na raw kayang pangtiisin ang pagdurusa dulot ng kanyang karamdaman. At naisip rin naman ng ating bida ang nasaksihan raw ng matanda na ang mga kababalaghan ng daan ng martial arts at ng mga immortal, sino pa ang gugustuhing bumalik sa pagiging karaniwang tao. Dahil sa masyado nga talaga nasaktan ang matanda ay inilalayan rin naman siya ni Jin Pei-yun. Matapos ay nagsalita nga ang matanda dahil sa 72 taong gulang na raw siya wala na rin namang natitirang panahon. At matatag na din ang negosyo ng kanyang pamilya. Dagdag pa niya bagamat natuklasan niya lamang ng hindi sinasadya ang di kumpletong manual ng martial arts, ito ang naging dahilan kung bakit naitatag ang dakilang pamilyang Jin. At dapat na rin raw siyang masiyahan na doon. At nasabi niya rin sa ating bida na kung saan ay may paggalang na handa daw siyang isuko ang kanyang martial arts ang hiling niya lang ay gamutin ng ating bida ang kanyang karamdaman.
At sa pagtayo ng ating bida ay sinabi niya rin naman sa matanda na sige, panatilihin mo ang yaman ng pamilya mo. Kukuha lang siya ng 1,000,000 bilang gastos sa paggawa ng spirit nurturing pill. Dagdag pa niya na sa loob ng ilang araw maaari kang magpadala ng isang tao upang kunin ito. At naitanong rin naman ni Jinpei yon sa ating bida na kung bakit kailangan pang maghintay ng ilang araw, bakit hindi na raw ngayon na. Nasinagot naman siya ng matanda at sinabi sa kanya para sa isang makapangyarihang elixir tulad nito kailangan ng panahon raw ng ating bida para ihanda ito. At sinabi rin nga sa kanila ng ating bida na ang spirit nurturing pill ay hindi naman raw bihirang elixir, kailangan niya lang maghanda ng mga halamang gamot. Subalit ang katotohanan naman sa kaisipan ng ating bida ay wala na daw siyang natitirang pera pa. At masaya nga rin naman nagsabi ang matanda na hindi niya alam na kung anong uri ng halamang gamot ang kailangan ninyo, pero ipapabili niya daw agad ito. Natinugunan nga rin naman siya ng ating bida na sige gagawa raw siya agad ng isang listahan. At pagkatapos ay inaabot na nga ito ng ating bida sa matanda. Subalit habang binabasa naman ito ng matanda ang mga nakasulat ay sa isipan nga rin naman ng ating bida na doble raw ang kanyang isinulat at sa dami din daw nito ay may plano na siya para sa sobra. Matapos ay nagsalita nga ang matanda na bagamat bihira ang mga halamang ito hindi naman mahirap humanap ng mga ito basta't bigyan lang raw siya ng 2 araw ng ating bida. Tugon nga rin naman ng ating bida sa matanda na tumawag lang daw ito sa kanyang kapag nakumpleto na ang mga halamang gamot dahil sa magsisimula na siya kaagad na gumawa ng soul nurturing pills. At dito ay naitanong nga rin naman ng ating bida sa matanda na kung hanggang saan na ang pag-unawa nito sa martial arts state. Nasinagot rin naman siya ng matanda na hindi raw gaanong malalim. Ang martial arts niya ay bunga lamang ng di kumpletong teknik, hindi tulad ng mga matatandang sekta kung saan ang kaalaman ay ipinapasa ng direkta mula sa guro sa mga estudyante. Natinugunan nga rin naman ng ating bida na kung hanggang ngayon ba raw may mga matatandang sekta ng martial arts sa dali. Nasinang-ayonan rin naman ng matanda ang sinabi ng ating bida bagamat hindi niya alam kung nasaan ang kanilang templo, tiyak na ito'y umiiral, at nagtagal ng maraming henerasyon. At dahil sa nakuha ang pansin niya rito ay sinasabihan niya nga ang matanda na kung gayon raw ay ikwento ito muna sa kanya ang mga detalye tungkol sa martial arts state. At pagkatapos ay naging seryoso nga rin naman ang ating bida at naisip na baka ang pamilyang Li raw ay may kinalaman sa mga matatandang sekta ng martial arts. Dito ay inihayag nga ng matanda sa ating bida na mayroong 4 na magkakaibang estado sa daang martial arts, kilala bilang ang 4 na antas ng landas ng martial arts. Ito ay ang internal state, external state, transcendent state, at ang legendary divine state. Dagdag pa niya sa loob ng panlabas, panloob, at transcendent state, ito ay nahahati pa sa 3 sub-antas, ang batayang antas, mas mataas na antas, at ang pinakamataas na antas. Kapag naabot na ang transcendent state, itinuturing na silang mga dakilang martial arts master. At nasabi rin niya na bihira ang mga martial arts master, at bawat isa sa kanila ay hindi pangkaraniwang malakas sa kani-kanilang larangan, nagtatag ng malalaking pamilya. Sila ang pinakamataas na uri ng pagkatao sa kasalukuyang mundo ng martial arts. At tungkol naman raw sa divine state, wala pang nakakaabot roon sa nakalipas na mga siglo. Kaya naman ay naitanong nga muli ng ating bida sa matanda na kung ano na ba raw ang antas ng kasalukuyang lakas nito. Sinagot naman siya agad ng matanda na siya ay isang martial artist na nasa panloob na estado sa mas mataas na antas. Sa mga nakaraang taon, wala pa siyang katumbas na kalaban. Dito ay naging seryoso nga ito ang ating bida at napapaisip sa kanyang sarili na kung ibig sabihin ba raw nito na malamang nasa pinakamataas na antas na siya ng panloob na estado. Ngunit ito ay mga kategorya lamang ng lakas, hindi direktang sukatan ng tunay na kakayahan. Kaya hindi siya takot na harapin ang isang transcendent na master. Dagdag pa niya pero kung makakaharap siya ng nasa divine state, delikado para sa kanya. Kailangan niyang magpalakas kaagad. At matapos ang mga ilang araw niya sa pagbisita ng matanda at sa paaralan ng ating bida habang pumapasok na siya nito. Dahil sa ngayon raw ang araw ng paglabas ng mga marka sa paaralan, at ang araw din ng pagbawi ng Yan family sa kasunduang pag-aasawa.
At dito ay naisip niya nga rin na ang Yan family, dahil sa kung guguluhin pa raw siya ng mga ito na katulad ng nakaraan niyang buhay ay, sisiguraduhin niyang hindi na sila makakabalik sa Siado. At sa loob rin ng paaralan ay masayang ang nagkwekwentuhan itong mga babae habang nagkukumustahan sa kanila exam. Nasakto rin naman ang pagdating ng ating bida subalit sa pagdating niya nito ay agad naman nagsalita itong si Lin Tao dahil sa hindi raw nga ito nag-exam ang ating bida ngunit ang lakas pa ng loob daw na pumunta ito dito. Gayunpaman ay hindi na lang nga din ito papinansin ng ating bida. At nang masilayan rin naman ito ni Yao Yao ang ating bida ay nasabi nga din niya sa kanyang kaisipan dahil sa bigla niya raw napansin na ang gwapo pala ng ating bida. Habang makikita nga rin naman si An Kyu na parang hindi pa din siya pinansin ng ating bida. At dito ay bigla rin naman napapaisip si Jing Yuanhao sapagkat raw ay si An Kyu lang daw ang karapat-dapat sa atensyon niya. Dahil sa ang ating bida raw ay isang lang walang kwentang basura lamang.